Magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating bagong-bago at mainit-init pang YouTube channel na Kanegosyo TV. Ito po ay ating ginawa para magbigay ng inspirasyon, gabay at mga kaalaman sa ating mga kababayan para po magnegosyo. At sa araw pong ito, napakapalad natin dahil isang respetado at matagumpay na negosyante ang nagpaunlak na makakwentuhan natin ngayon. So, halika, samahan niyo ako na batiin ang ating bisita, ang ating kanegosyo sa araw nito, si Ma'am Edita Cardoso Coquilla. Magandang araw po, Ma'am Edita. Magandang araw naman. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako na pinaunlakan niyo po ang aming interview. Alam ko po, napaka-busy ng tao, pero maraming salamat po. So, kwentuhan lang naman po ito, no? Gusto lang po natin malaman, kailan po ba nararamdaman ni Mrs. Cardoso na talagang pagninegosyo ang inyong hilig? Paano po namulat ang inyong kaisipan sa pagninegosyo? Hindi kasi ako kami, ang tawag nito, inalap ako ng aking lolo, sabi nila lolo, kasi yung lolo ko, kapatid ng tatay ko, yung lolo ko, Jose Cardoso. Jose Cardoso, kilala po yan So, dati kasi negosyo namin, rice mill. Dito po sa Calsiao? Calsiao. Inatmandi siya aside. Pagka sabi mo Cardoso, alam na nila na Calsiao. Okay po. Kasi sa pagkamulat ko, siya lang ang may rice mill sa Calsiao. Okay. Cardoso rice mill. Now, siyempre sila, nung ako lumaki sa kanila, sila nagpaaral sa akin, etc. Pero nung dumadaan ang araw, wala pa yung mga new highways, mga karton lang yun. Tapos meron silang tinatawag natin noon na darapilan, yung pinag-aanuhan ng sugar cane na magiging gagawin nila ng paggawa ng bukayo, sabi nila. Then mag-rice mill, then afterwards, na-discover ko na ang lolo ko nag-donate ng napakalaking lupa dito sa Maynansya. Wow! Which is more than 1 hectare. Okay. Sabi Ano po ginawa doon sa lupa niya? Sabi ko sa kanya, bakit lolo nag-donate kayong napakalaking lote? Sabi ko. Ang sagot niya sa akin is, kasi hindi kami nakapag-aral. Sabi niya, mahirap ang buhay namin noon. Sabi niya, kaya ako nag-donate para ang mga bata, makapag-aral sila na hindi kagaya ko, na hindi nakapag-aral, sabi niya. Tapos parang, siyempre, nagulat ako sa prinsipyo niya, considering that na sinabi niya hindi sila nakapag-aral, pero their thinking is maganda. Siguro kung nakapag-aral lang sila, hindi ganun kalaki ang negosyo nila, despite na ganun sa negosyo nilang maganda. Kasi ang sabi nila sa akin, pag magpatayo ka ng negosyo mo, yung tao ang lalapit sa'yo. Hindi ikaw ang lalapit na nagsasabi ng produkto mo kasi mauubos ang oras mo sa kanila. This is true na ang tao pupunta na magpapamili sa amin, sila pupunta, hindi namin sila hinahanap. Bibili sila ng bigas kasi staple foods yun kailangan ng mga tao araw-araw. Kaya sabi ko maganda ang idea nila, sabi ko. Jose Cardoso, yun po pangalan ng lolo nyo. So, kumbaga po, hindi nakapag-aral, nagtagumpay, at nung nagkaroon po ng mga naging matagumpay, ay nagdunit ng lupa para gawing eskwelahan. So, gawing eskwelahan, para daw mga bata makapag-aral na hindi siya magaya. Grabe, no? Kumbaga, businessman with a heart. Actually, kung ngayon nakikita nyo naman dito sa may Venecia Highway, mayroong Jose Cardoso doon. That's na dinunit niya. Iba pa po property? Hindi, yun. Okay. Kung hindi naman sa pagkano, kung pupuntahin mo ngayon ang presyo doon, 20 to 30,000 per square meter, that's already 300 million. Grabe, Ngayon na yun.
Pero dahil naman po sa ginawa ng inyong lolo, Oo, hindi siya makakalimutan. Opo, at saka marami po siyang napaganda ng buhay ng mga his name is kabataan. always, marami na umasenso nga. Nag-aral dyan, etc. Napapasalamat din sila. Kaya hindi din sa modesty aside, siyempre, nagsusuporta din tayo kahit paano ng konti-konti din. Napakabuti po ng puso ni Lolo. Ito rin po ba ang dahilan kung bakit naisipan yung itayo itong Senior Tesoro Academy? Siguro one of that, kasi siyempre, ang negosyo kasi hindi mo rin masabi. Meron yung ups and down, right? Ngayon, siyempre, nung they adopted me, when he is already single, pero doon ako pa sa kanila, hindi pa sila byudo. Naisipan lang nila akong idinadapt nung byudo na sila. Ilan taon na po kayo nung i-adapt po nila kayo, ma'am? 22. Okay. Pero nung pumunta ako sa kanila, I'm 15. Okay, 15 years old po, nagsimula kayo ma-iyan. Okay po. Ngayon, nung after nangadak ako, after almost 2 years, namatay sila. Ngayon, yun ang kinagisnan ko sa kanila. Kaya nga, sabi ko sa mga anak ko, noon sabi ko, ang mga tao, pag nagdi-deposit sila ng palay sa amin, hindi sila basta-basta nagbebenta ng palay. Yung mga exist nila sa production nila, sa product nila, sa harvest ng palay nila, hanggang hindi lang nakikita na maganda yung harvest na susunod. Sabi ko. Ngayon, sabi ko, binhi pa lang, sinasanla na nila. Yung oldies, yung parang, yung punla pa lang, binibenta na nila. Ibang buhay na. Hindi, ibang buhay nila, ibang buhay noon, sabi ko. Yun, kaya madami ng mayayaman ngayon, pero iba na ang buhay ngayon. Yun, hanggang nagnegosyo ako, iba-ibang negosyo. Then, after a while, marami ng negosyo dito. Hindi na pwede yung rice mill namin kasi maalikabok na. Maalikabok na ngayon yun. Hanggang yun, nakapag-asawa ko, nag-anak ako, tapos napunta ako sa negosyo ng paghuhugas ng bote ng Ginebra. Kayo po? Oo. Mga ilang taon po kayo dito? Siguro I'm 42. Yun po yung negosyo nyo? Ito po yung mga may mga nagdadala ng mga bote sa inyo, papahugasan nyo. Papahugasan namin doon, inadala namin sa Ginebra, Santa Barbara. Ito po ba yung unang malaking negosyo nyo? Oo. Bilang At that time, mayroon akong 5,000 employee. 5,000 employee kasi buong parang decorate, buong Region 1, ako lang ang naghuhugas ng ng bote. Wow! Ngayon, nung Mga anong taon po ito ba? 1992 to 2000. Yun po yung negosyo nyo, mga paano nyo? Alay. 500 Ay, ang bote. bote. Okay. Meron pa po ba ito ngayon, ma'am? Mayroon pa rin. Saan po ito sa Maria? Doon sa amin, doon sa likod ng bahay. Okay. Pero, not like before, kasi nung mga palangkas, nung sabi nila sa amin, the families decided to sell their shares to chairman dating ko ako. Okay. Ang sabi nila sa akin is, we cannot promise you na yung pa rin ang set up sa iyo dito sa Ginebra, sabi ganon. And you know for the fact, Mr. Danting is a politician. She might be distributed to one politician or another or mayor or something, which is true. Pero hindi nila ako inalis. Hindi na lang sa hindi na lang sa modesty aside, I'm only one na since they started the Santa Barbara up to the present, ako lang natitirang supplier nila. Wow. Hindi naman sa modesty aside, you can ask the company. Siguro po dahil nakita nila yung magandang servisyo na pinakita nyo sa loob ng mahabang panahon, di ba? Oo, pati mo yung naghuhugan nila ng alcohol. Nama ng anak ko. Kasi ang sinasabi ko sa mga driver namin, pahinanti namin, kung gagawa kayo ng kalukuhan, hindi ako ang niloloko nyo. Niloloko nyo ang sarili nyo. At pamilya nila, Oo. mawawala sila ng Mawawala kayo ng trabaho. Oo, mawawala ako ng trabaho. Ako naman, sanay akong mabuhay ng simple lang. Kasi galing din kami ng simpleng family. Sabi ko sa kanila, ngayon, simple na kayo, magpapasisimplihin nyo pa.
Opo. Sabi ko sa kanila. Kaya kung ang gagawin nyo ay magnanakaw kayo, tingnan nyo yung mga kasama ninyo. Where are they now? Nasaan na sila? Wala na po sila. Wala na sila. Kayo nandyan kayo. Okay. So ma'am, ito po, Yun. Tapos nung sinabi nila ng ganon, nag-isip ako ngayon ng ibang negosyo. which is ano naman po Which is ito? this is school. Kailan po ba na-establish itong sunod? Siguro mga 2000, ayun, reactive ko yun. At di ko na maalala eh. Mga mid-20s po, 2000, mid-2000 po. Mga ganito po. Oo, mga ganon. Okay. Yun, hanggang ngayon. Saan po? Dito na po sa location Dito na ito? sa location na yun. Ano po ito dati? Elementary lang po siguro? Or, ano? Hindi, dati ito, kwan, yung naging dealer ako kasi ng Kia. Kia? Oo, Okay. ngayon display ng Kia doon sa Jamet sa may video. Okay. Yun, tapos nag-umpisa kami sa kinder, prep at kinder hanggang college na rin. Ngayon na po may college na rin po Oo, sila. may culinary school din kami. Wow. Mayroon din kami TESDA. Yun Napakaganda. na. Tiyaga, Tiyaga, sabi nga okay. nila. Kung walang nilaga, walang tiyaga. Sabi niya. Walang Okay. tiyaga, walang nilaga. Okay, tama. Kasi Matagal na po kasabihan niya na talaga naman napaka-importante sa ating mga magnenegosyo. importante sa magnegosyo. Tiyaga ka na lang, gayon. So many encounters or ano, may encounters mo, I should say, hindi mo maiwasan yun. So mga kanegosyo, narinig niyo ba yung sinabi ni Ma'am Edita Coquilla? Pag wala daw tiyaga, walang nilaga. So mga negosyo niyo na medyo nahihirapan kayo sa umpisa, talagang tuloy lang natin dahil pasasaan ba sa sipag nyo, sa dedikasyon nyo, at sa pagdarasal, aasenso din yan. Tama po ba, Ma'am Edita? Oo, una-una talaga sa pagdarasal yun. Opo. Yung yung guide ni Lord. Ang minsan kung wala ka rin paniniwala sa Lord, wala din. Iba rin yung mayroong si Lord sa'yo. Yun talaga ang ano ko eh, kumbaga sa yun ang, what do you call this? Ang parati kong tinatawagan kong namumblema ko eh. Kaya po. Si Lord ang Napakaganda number naman po one. talaga yun. Oo, yun. Ang lahat naman po ng mga itong biyaya na natatanggap nyo, natila, galing naman po talaga sa Kanya. Oo. Ma'am, so, bukod po sa Senior Tesoro, sa inyo din daw po yung Garden of Eden. Opo. Opo. Kailan naman po ito sinimulan at bakit nyo po ito naisipang pasukin ang negosyo? Naisipang pasok yung negosyo kasi mayroon nga akong logi doon sa tabi ng sa Kalasya Bayan, yung public cemetery. Opo. Eh siyempre, rin yun, kinumbart ko na lang ng Kailan po ito, ma'am, nagsimula? 2000 something 11. 2011. Malaki na po siya ngayon. Tapos meron pa po kayo dito sa May Divinesia. Ano pong tawag dito? Yung funeral service. Funeral services naman po. So, kompleto na talaga, no? Kompleto na, mayroon kaming what do you call this, columbarium. Opo. Meron din kaming, what do you call this, yung mga choppers. Opo. So, bukod po sa dalawang nabanggit, ano pa po ba yung mga ibang negosyong pinagkakaabalahan ni Mama Yun Edita? na lang, ito na lang school at saka yung memorial, Opo. saka yung funeral service. Yun na lang. Ma'am, ilan pong anak meron kayo ngayon? Dalawa po. Dalawa po. Ilan taon na po sila ngayon? Isang babae, 42, at saka isang lalaki, 37. Sila po ba dalawa sumunod na rin sa yapa ng inyong pagiging negosyante? Tinutulungan na rin nila ako. Actually, hindi na ako masyadong active. Sila na. Okay po, okay po. Oo, sila na. Siyempre, with my guidance also, medyo mabilis din silang magdesisyon. Siyempre, hindi ko naman sinasabi, their idea is different from my own ideas. Pero nagtutugma naman po, di ba? Basta yung guidance sa inyo. Pakinggan ako siguro, sometimes they have their own. Pero saan pa po ba magmamahal? Siyempre, di ba, sa mother, di ba? Sabi nga nila like mother, like children, di ba po? Opo. Okay. So, ngayon po, nabanggit nyo, hindi na po kayo masyado aktibo sa pag-manage, no? Ini-enjoy nyo na po yung inyong mga blessings ngayon. Ano naman po ibang pinagkakabala ni Ma'am Coquilla? Wala, yung tumutulong ako. Siyempre, marami din tayong mga kaibigan. Hindi mo rin maiwasan na makikipag-chika-chika rin paminsan-minsan. Opo. Nag-ano din,
magbabanding paminsan-minsan kasi mahirap din yung nasa bahay ka eh. Sabi nga nila, mag-uuryanin ka. Ayoko. Ang hihina yung ating katawan, di ba po? Opo. Paano naman po nagre-relax si Mami Dita? Pagka medyo, ano po? Yun na, nakikipag, pupunta rin ka rin sa parlor, pupunta ka rin sa kung ano-ano din, kung nagsisimba, punta ng church, yun lang pag tumatanda ka lang, yun lang ang outlet mo eh, punta ng church eh. Okay. So active din po kayo sa church ngayon. Active din. So ma'am, okay. So, bilang pasasalamat na rin yan. Ma'am, siguro itong paano po nyo nung aktibo po kayo nga nagmamanage ng negosyo, paano nyo hinahandle yung mga problema na dumarating? Ay, nung aktibo pa ako, grabe, as in grabe. Siyempre, hindi naman sa mga tao, separated ako eh. I was separated during I'm 40s, 42 years old. And my kids is only 4, 5, and 12 at that time. Siyempre, talagang kayod. Sabi nila kayod ng yung lahat ng klaseng kakakitaan mo, papasukan mo, parang gano'n. Yun na, as I've said a while ago na nandyan si Lord na ginagabayan ka, kung saan ka pupunta. Siyempre, minsan nagtatanong ka rin kay Lord na sasabihin mo, hindi ka na, parang kumbaga sa hindi ka rin nagkulang, bakit ganito ang dinadanas mo. Tao lang naman tayo, di ba? Na you can question Lord sometimes. But then, alam mo na, it's not good for you to ask the Lord. But then, parang hindi mo maiwasan na nagtatanong ng gano'n. Oo, noon, darating ako sa bahay, 11 o'clock ng gabi, aalis ako 4 o'clock ng umaga. Nung mga nagsisimula pa yung mga negosyo. Oo, talagang kayod ako ng kayod, gano'n. Then, dumating nga na sunod. Kaya nga sabi nila, when it rains, it pours. Minsan, tama rin yun. Parang, yun, kukwento ko yung pinag-umpisahan ko, grabe talaga. Grabe din ko. Basta ang ko sa buhay ko, hindi ako nag-aagrabyado. Hindi ako nag-aagrabyado. Marami akong mga obligation, pero nandun yung sinceridad ko sa kanya. I wish I could do, but then, this time I cannot, parang ganon. Give me a chance. I won't forget whatever you done with me. Yun ang ka ng buhay ko eh. Ngayon, sa awa ng Diyos, siyempre, hindi mo naman, ganon, tapos na eh. Unti-unti naman yan eh. Hindi naman ibibigay ni Lord, bigyan mo ako ng ganito. Hindi naman pwede yung ganon. Si Lord, kung baka sa tinitignan ka rin if you are doing right to your people sa mga tao. Basta ako, pakitunguhan yung mga tao. Basta ako, hindi ako nag-aagrabyado ng tao namin. You can ask my people, basta you have also. Magtrabaho na kayo na maayos. Magtrabaho na mag-ayos, sabihin nyo kasi ang problema ko, siguro hindi papata sa problema nyo. Sabi ko sa kanya. Yun. Sa ng Diyos, nakakaraos din kahit pa paano. More or less, ilan na pong empleyado ngayon meron kayo sa inyong Mga 326. 300, so tingnan nyo, no? Napakaraming pamilya kayo natutulungan. Actually, yan po talaga ang kumbaga battle cry po ng ating business column at YouTube channel na ang sigaw po namin is pag maraming negosyo, tsaka trabaho. Pag maraming negosyo, tsaka trabaho, ang bansa aasenso. Tama po ba? So, biruin nyo, mas maraming katulad nyo ma-produce natin, ma-inspire natin. Hindi aasenso po ang ating So, Ma'am Edita Cardoso Coquillan, napakapalad po namin sa araw na ito na ma-interview namin kayo, makakwentuhan dahil I'm sure maraming napulot po yung ating mga kababayan. So muli, magpapasalamat po ako sa oras na binigay po sa amin. So maraming salamat po. Okay. So, yan na mga kanegosyo. I'm sure marami kayong napulot na aral, inspirasyon, kaalaman sa ating kakwentuhan sa araw nito.
So, magkita-kita po tayo muli at gusto ko pong ipaalala ulit sa inyo na ang battle cry po ng ating Ka-Negosyo TV ay pag maraming negosyo, tiyakan trabaho, ang bansa aasenso. So, paalam!